Good morning everyone. Magiging topic natin ngayong araw is about the different spices and herbs and yung mga paraan kung paano mo sila gagamitin. So, before na discuss ko naman sa inyo yung iba't ibang klaseng herbs and spices. But now, mas pag-uusapan natin yung bawat uh, herbs and spices and its essence o yung mga paraan ng paggamit niya. Ano ba yung mga characteristics niya once na i-apply mo siya into a meat o kung sa pork, sa chicken, sa beef. So pag-aaralan natin yan ngayon. So let's begin. So herbs and spices guys. So first of all, it is a seasoning packed with nutrients. So hindi lang basta lasa na iibigay niya, ganoon na din yung iba't ibang klaseng nutrients na pwede mong makuha out of those herbs and spices. And it offers great health benefits. So as most were previously and continue to be used in alternative medicines, ito yung magiging guide natin para sa kanila. So guys, para yan yung gaya ng basil, may mga health content yan, nilalagay natin sa dishes, pero minsan inilalagay din natin sa drinks. So minsan pinapakuluan ng iba. So iba't ibang klaseng techniques para doon. So ang pinaka-purpose naman yon is for flavor, for healing, and medicinal purposes. Yun nga. So alamin natin guys. First of all, ito yung madalas kong dala sa school once na nagluluto tayo, kasama ko yung mga dating third year. So, allspice resembles the flavors of cinnamon, cloves, nutmeg, and pepper. So, diyan malapit ang lasa niya. So, used in its ground or whole form, allspice from both dessert and savory dishes. So, ginagamit din siya sa desserts, guys. Just like, for example, chili ice cream, uh, chocolate casserole, pudding, iba't ibang klase. Pwede kang maglagay niyan. Depende kung paano mo siya gustong kainin. Kasi it is your preference. O kung paano mo gustong kainin yung pagkain na yon, you can use allspice. Ang sa akin lang is madalas ko itong gamitin sa meat dishes. For example guys, nag-prepare ako ng grilled beef. So, if ever na may event sa bahay, may bisita ako. So, yun yung unang-unang ginagamit ko. Salt, pepper, allspice, cayenne pepper, ground coffee, tapos gumagamit din ako ng garlic powder and onion powder. So, yun yung mga timpla ko. So, yun naman is about sa dry rub. So, pag gumamit naman ako ng moist rub is ginagamitan ko siya ng soy sauce, salt, ketchup o if walang ketchup yung sriracha sauce, ginagamit ko yun. Tapos kung gusto mong paanghangin pa, chili powder tas cayenne powder, pag samasamahin mo yun. If ever na gusto mong medyo i-balance siya o bigyan mo siya ng mabangong aroma, you can use sage. Yun yung mga pwede natin gamitin. Pero ang allspice naman, napaka-versatile naman yan. Pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang ng klase ng meat. Pero guys, when it comes to fishes, hindi ko siya ginagamit. Sa karne lang talaga. For example, poultry, game birds, sa uh, karne ng kambing, ganyan, cara beef, pork, yan, yung mga pwede, native pork, native chicken, yun yung mga pwede mong paggamitan ng allspice. Even nga sa pagpiprito, pwede mo siyang gamitin. So, next one guys is the basil. Ito na. Alam ko familiar kayo dito. Sa pizza. Madalas gamitin ng basil sa pizza and pasta. So, literally, Italian dishes. Pero if hindi nyo if matanong ninyo, ginagamit nga din yan sa drinks. Lalo na yung apple basil. Simpleng-simple lang 'yon. You just have to use apple juice, apple chunks, crushed ice, water, nire-recall ko guys. Tsaka sugar syrup, and then 3 pieces of basil leaves. I-blender mo siya, ilagay mo siya sa mug, napakasarap na drink nun. So, sinasabi dito, exuding a sweet and earthy aroma. Yan yung binibigay ng basil. So, also offering its flavorful appearance in pesto, the herb pairs well with a number of meat dishes, vegetable, and soup. So, napakaraming pwede mong
paggamitan. So it has sweet earthen aroma, and dun mo siya ma-describe yung basil. So, it's up to you kung saan mo siya gustong gamitin. Pero ang dami niyang uses. Meron din tayong tinatawag na dried basil. So, remember the principle, guys. Gagamitin mo ang dried herbs during the cooking process, while the fresh herbs, gagamitin mo siya at the end of the cooking process. Yun yung mga tamang paggamit sa kanya. And sir, paano po ba namin i-store ang dried herbs? So guys, ganito lang yan. When storing dried herbs, gumamit ka ng dry sealed glass jar. So, dun mo siya pwedeng ilagay. If ever na nagagamit ka ng fresh herbs, ang pinaka pwede mong paglagyan nito is clean paper towel, sa clean plastic bag. Kasi pag sinabi mong dried, guys, the moment na hinarvest mo siya dun sa plant is maganda, gamitin mo na agad or one day para ma-maintain yung freshness ng herbs. Ganun lang, guys. Next is the cardamom. Alam ko hindi kayo masyadong familiar dito, so let me explain it to you. Cardamom is a spice described as strong and pungent with light notes of lemon and mint. So, it is like a combination of mint and lemon. Sabi dito, for the freshest flavor, purchase whole cardamom pods over ground to preserve the natural essential oils. So guys, it has an essential oils. So ang dami ding pwedeng paggamitan ng cardamom. Guys, take note, lemon, mint. Ang ganda niyang gamitin sa fish o seafood dishes, guys. So if ever na gagamit ka ng game birds o may gamey taste na meat, pwede mo din siyang gamitin. So it gives a light notes of lemon and mint. So, strong and pungent din siya. Yun din yung another description sa cardamom. So, mas madalas ako, guys, personally, ginagamit ko siya sa mga seafood. Pag gumagawa ako ng grilled seafood, braising, stew, yun naman isa karne, guys. So, cardamom is one of those good na ingredients na pwede mong gamitin sa mga luluto mo. So, ito na yung cayenne pepper. Sabi dito, coming from a hot chili pepper, cayenne offers spice to a number of dishes. So, from honey sesame fish tacos to Cajun pretzels. Ang daming pwedeng paggamitan. And by the way, guys, ginagamit ko yun sa hot chocolate. Pag gumagawa ko yung Hershey Cocoa, fresh milk, konti lang, tapos sugar. Yan. Yung kumaga hot chocolate talaga, nilalagyan ko siya ng konting cayenne pepper on top. Kasi syempre, ang gandang combination ng sweet and spicy. So, sir, saan po ba magandang gamitin ng cayenne pepper? Unlike chili pepper kasi, guys, yung bird's eye labuyo, yung mga naha-harvest nyo sa bahay nyo, ang cayenne pepper is nagbibigay siya ng init. Hindi yung direct na sobrang tapang. Yung kasi ang chili pepper, pag kinagat mo, lasang-lasa mo talaga siya. While the cayenne pepper, bibigyan niya ng init ang iyong labi once na kumain ka o pag kino-consume mo yung dish, malaramdaman mo yung init. That is lasting. So ang ganda niyang gamitin sa chicken wings, sa fried pork o inihaw na pork, inihaw na chicken, beef, ang dami, napakadaming pwedeng gagamitan ng cayenne pepper. So isa yan sa mga spices na pwede mong gamitin sa maraming dishes once na gusto mo siyang gawing spicy and hot. So, I suggest if you like spicy food, gamit ka lang ng cayenne pepper powder. Available yan, yung McCormick, ganyan. If may tanim naman kayong cayenne pepper, i-drain mo na lang o lutuin mo, gawin mong chili oil. So, there are a lot of method to use it. So, yan yun, guys. Actually, vegetable, pwede mo ding lagyan yan eh. Budbud ka lang, tapos yun na yun. So, magiging spicy siya. So, speaking of cilantro, guys, ito, alam ko hindi din kayo ganong familiar sa cilantro. Sabi dito, you may either love it or hate it. As evolving research suggests that genes you were born with can dictate the flavor you perceive from cilantro. Sabi daw dun sa research, depende daw dun sa genes na meron ka. Once na pinanganak ka, dun mo mape-perceive yung flavor ng cilantro. So dito, while some attribute to the taste of soup, others who enjoy it describe as a mild tasting parsley with a citrus zest. So, yun daw yung description ng marami or nung mga chef na tin-interview kung ano ba daw ang lasa ng cilantro.
parsley with a citrus zest. Dun malapit yung lasa niya. The delicate leaves should be consumed raw or added to the end of cooking. Sabi ko nga, yung mga fresh herbs, kino-consume siya after or at the end of the cooking process. And then, pairing well with Mexican dishes, fish, soups, and salad. Diyan daw maganda yung cilantro. I-perfect match daw sa Mexican dishes, sa mga isda rin, at syempre sa soups and salads. So, ang lasa niya is, yung pinaka madedescribe mo siya, it tastes like parsley with a citrus zest. Yun daw, guys. So, ayan ang itsura ng cilantro. Actually, mukhang ang parsley. It really looks like parsley. But it has a citrusy taste, guys. Yan ang cilantro. So, cinnamon. Ito, familiar na familiar kayo dyan kasi common to naman sa Pilipinas. Sabi dito, it is described as woody and sweet. It tastes like wood. Sabi, warm contribution in a number of spice dishes and breakfast items. So, ako kasi, nung may cinnamon powder kami, lagi akong naglalagay din sa coffee ko ng cinnamon powder. So, ang ganda din daw niyang i-partner sa spicy dishes. Pag nag-bake ka ng beef, pag nag-roast ka ng beef, ng chicken, ng venison, ng lamb, pwede kang maglagay ng chili powders, cayenne pepper, tapos lagyan mo na din ng konting cinnamon. So, one more thing is, ang sarap din niya sa pastries and dessert. I-familiar kayo dun sa cinnamon roll na nabibili sa Red Ribbon, apple cinnamon. May konting nuts din yun, napakasarap. Isa sa mga favorite ko yun, perfect match with coffee. So, includes this cinnamon apple pancake recipe. So, another recipe. Ang ganda daw i-combine din with apple ng cinnamon. Next is the chives, guys. Kin, ang kanto, kapinsan, ganyan. Kin to garlic, shallot, leek, scallions, chives, chives. Oftentimes get mistaken for green onions and scallions. So, yun yung chives, guys. It has a garlicky taste, shallot, di kan dyan magkakapareho lang din naman ang lasa yan, but then again, unique in their own way. So, yan ang itsura ng chives, guys. So, ang dami din sa mga soup, pwede mong gamitin yan, sa mga sauces, if ever na gusto mong gumawa, itatoppings mo din sa mga soup, sa mga vegetables, stew, beef stew, ganyan, kung saan mo siya gustong gamitin. Pwede kang maglagay sa curry niyan if ever na gusto mo. Yan. Ikaw pa rin ang masusunod kasi ikaw ang nagluluto. And then, when cooking, follow your own heart. Ganyan. Kung saan, kung tingin mo na okay na siya, kung timplado na siya, syempre pwede mo naman tikman yan. But we follow the principles of mas madaling magdagdag kaysa magbawas when you are cooking. Yan, guys. So, let's talk about cloves. So, yan ang itsura niya. Once na dried, or ito naman yung fresh. So, sabi dito, offer an aromatic flavor to a number of dishes, including to enhance meat, curries, marinade, along with apples and pears. So, yan yung mga pwedeng paggamitan ng cloves, guys. So, ang sarap. Isa sa masasarap na dish yan. So, ito naman yung cumin. Ang daming umaayaw sa cumin, gawa nga nung strong taste niya. But, if you ask me, gusto ko ang lasa ng cumin. So, konti lang siguro yung taong gusto yung cumin. Sabi dito, either prepared with its whole or grounded form, cumin is a flowering plant with the seeds added to the cuisine. The nutty flavor is widely used in curry recipe, as curry powder most consists of curry leaves, coriander, turmeric, and cumin. So guys, ang lasa niyan is matapang. Perfect siya sa spicy dishes. So, ang meron ako nito, meron ako nung yung buo at meron din ako nung ground. So, ang cute nito. Ito yung cumin ha, guys. Yun yung may flowery plant siya. Ayan, may ladybug pa nga. Ang cute. So, yan ang itsura ng cumin. Para lang siyang palay. Pero pag renowned mo siya, ang sarap niyang ilagay sa mga fried dishes. Sa Topsy, masarap din pag may cumin. Yung iba lang hindi talaga nagugustuhan. Pero it depends sa tao na magko-consume. Sa inihaw nga, naglalagay ako niya. Nagagalit yung mother. Kasi pati ka ba daw ako naglalagay nan. Yung amoy kasi, napaka-strong nung amoy niya. So, it depends on the person kung gusto mo siya. So, I really suggest gamitin niyo sa mga inihaw. Masarap. Sa curry din, the best yan. So, ito naman yung dill. The feathering green leaves are commonly used in soups, stews, and for pickling. Hence, dill pickles. So, guys, masarap din siya sa fish, by the way. Ang sarap niyang gamitin sa mga fish dishes
pag prito, ihaw, ganyan, o kung may soup gusto mo, ang sarap din gamitin ng dill. So, same family as parsley and celery. So, popular in Eastern Europe and Nordic cuisines, ang lasa daw niya is sweet, fresh, and grassy flavor. Seed are used as a spice, refrigerated in plastic bag up to 3 days. So, plastic bag, refrigerate 3 days tatagal siya. So, yan ang deals, guys. Perfect on soups, stews, and for pickles. So, ito naman ng garlic. Yan, familiar na familiar tayo dyan. Gaya nga nung velouté sauce. Ginagamit din natin siya sa ano, guys, sa ano pa ba, ang dami, fried rice. Yung garlic kasi commonly na used sa ating bansa o sa pagluluto ng mga Pilipino. So, laging hindi nawawala ang garlic. Mag-iihaw ka, may garlic. Magpiprito ka, may garlic. Gagawa ka ng sauce, may garlic. Magpa-fried rice ka, may garlic pa rin. Magpiprito ka ng isda, lalagyan mo pa rin ng garlic. So, sikat na sikat ang garlic sa mga Filipino o tampok na tampok yan. So, alam ko, familiar na naman kayo sa garlic. So, let's skip that one. Next is the ginger. Ito nga, the root of stem of ginger plants often consumed fresh, dried, and its oil powdered form. So, guys, kahapon kasi nahilo ako. Nagsay ako dun sa bahay ng fiancé ko. And then may panghilot sila, binasa ko, may beeswax, may mint, tas andun yung ginger extract nakalagay. So, ang spicy niya once na in-apply sa ulo mo, nakakaalis daw ng pain. Yun yung sabi. So, ang tapang na na panghilot. So, labas na tayo dyan, panghilot na kasi yan, nasa culinary tayo. Ang ginger, napakaraming uses niyan. Pwede mo siyang i-add sa meat dishes, sa mga isda, or kung gusto mong, gaya nga nung karage, guys, yung Japanese fried chicken, ginagamitan siya ng grated ginger, tapos pipigain mo para makuha mo yung extract niya. Grabe guys, ang sarap. Masarap talaga. So, ginagamit din ng ginger sa pagluluto ng clams, ng tahong, yung iba, chicken adobo nilalagyan, adobong pusit nilalagyan din ng ginger. Napakaraming uses, guys. So, it has a pungent and spicy flavor. Yan ang ginger. So, this one is the mint. Ayan, ang daming pwedeng paggamitan yan. Mostly, ang mint is ginagamit sa mga cocktail beverage o sa mga cocktails. Gaya nga ng gin fizz, ginagamitan ng mint leaves yan. Ako, pag nagmimix ako, lemon, gin, Sprite, tsaka mint leaves. Yan, tsaka egg white. Tapos iaalog mo siya sa shaker. Napakasarap nung kalalabasan. So, yan ang guys, mint. So, ang daming uses ng mint, sa totoo lang. Pwede din sa mga sa mga dishes, sa mga grilled, roasted. Depende sa'yo, sa chicken, kung saan mo gustong gamitin. Pero perfect yan sa dessert, guys. Vanilla mint ice cream, ganyan, ang dami. So, isa yan sa mga dapat maging familiar kayo once na nagwo-work na kayo sa industry ng hospitality or sa hotels, cruise line, flights, yan, maging familiar kayo lalo dyan. By the way guys, this one is the nutmeg. So, it says that nutty and slightly sweet nutmeg is an intense spice that has a strong and distinct aroma. So, ang bilis daw i-recognize if that is a nutmeg. So, when there is a cinnamon, there is oftentimes the presence of nutmeg. So, if andyan si cinnamon, andyan din si nutmeg. So, magtropa yung dalawang yan. If gagamit ka ng cinnamon sa isang bread, lagyan mo na din ng nutmeg. Sa soup, nutmeg. Sa stew, nutmeg. Depende. Basta andyan yung cinnamon, kadalasan andyan din si nutmeg. So, speaking of its flavor, nutty, slightly sweet, and intense spice. Sabi ko nga, nagka-complement ang sweet and spicy, ganun din ang nutty flavor. So, napakagandang gamitin ng nutmeg sa mga dishes. So, ito naman is the oregano, guys. Saan ba tayo familiar sa oregano? Syempre, sa sauce, sa dressing, sa salads, and poultry dishes. Yan yung mga ginagamitan ng oregano, guys. Sabi dito, offers an accelerated and fresh flavor to a wide variety of foods. So, yan yun. So, ang dami naman pwedeng paggamitan nito, mga dressings na kasulat. Yung dried oregano, ginagamit ko dito sa pagmamarinade ng beef or ng pork or ng chicken. Gumagamit din ako nan, guys. Pwede din siya sa mga soup. Yan. So, this one is the parsley. Yan, familiar kayo dyan. Nilalagay niyo yung toppings ng rice niyo ng parsley, dried. Gumagamit kayo niyan. Sabi dito, chopped fresh or dried parsley offers a fresh spring-like flavor to stocks, stews, and soups.
So, nagbibigay siya ng vibrant taste and aroma once na ilagay mo siya sa ibabaw ng stews, stocks, and soups. Depende kung saan mo siya gagamitin. And the herb can also dress up number of dips or sausawan, complement various casseroles. Ang dami niyang pwedeng paggamitan. Napaka-versatile din ng parsley. So, yan guys. Fresh spring flavor. Napakasarap nun. So, this one is the rosemary. Ito yung favorite nating gamitin pag gumagawa tayo ng steak sa school. So, familiar naman kayo dyan. So, dito, the strong pine flavor of rosemary pairs well with egg, potatoes, and steak. Yan na nga. So, si student ko dati, si Kinley, gumagawa kami ng fries. Nilalagyan lang ng parsley, ng rosemary, minsan thyme, olive oil. Yun na yun. Binebake namin yung potatoes. Ang sarap. So, perfect na perfect din siya sa steak. So, mostly naman ang ginagamit natin sa school is the dried. Pero pag gagamit ka ng fresh rosemary, mas maganda. Okay, lagay ka lang ng i-sear mo lang yung steak mo, tapos lagyan mo ng butter, lagyan mo ng rosemary, lagyan mo ng garlic, ang sarap, grabe. Salt and pepper to taste, yun, the best talaga. So, yun ang rosemary, guys. This one is the sage. Ito yung favorite ko sa lahat ng herbs and spices na meron ako dito sa bahay, na andun sa herbs and spices box ko na nilagyan ko na kung ano ng sticker. Syempre yan, para magkaroon ng design. So, touted as the sister. O, kita nyo guys, sister of rosemary. Kapatid daw. Sage is perennial wood herb displaying gray-green leaves. So, yun ang itsura niya. It's like chameleon skin. Ganon. Sage leaves mostly complement fish and poultry dishes along with various vegetable and sausages. So, ang daming nako-complement niyan. Sa fish daw, tsaka sa poultry, magandang gamitin. So, touted as the sister of rosemary. Lagi silang magkasama din, guys. So, masarap din daw yung herbs na yan, o herb na yan, guys. Yung dried, ginagamit ko yun sa soup, tsaka sa pagmamarinade. Ang ganda kasi ng aroma niya, napakabango. So, this one is the tarragon. Naalala ko yung calamansi tarragon na drink, napakasarap. Nilalagay ito. So, offering a distinctive flavor reminiscent of anise or licorice. The tarragon leaves are an edible herb pairing often with fruit, poultry, seafood, and sauces. Napakabango niyan. Guys, ang sarap gamitin sa tomato sauces niyan. Spicy tomato sauces, lagyan mo ng tarragon, napakasarap talaga nun. Lalo yung yung i-blender mo yan, ang sarap. Naalala ko yung citrus flavor na may tarragon. Healthy dish yan, may mga healthy properties din kasi yung tarragon. So guys, this one is the thyme. Sabi dito, used in both its fresh or dried forms. Thyme offers a subtle yet savory note to a number of soups, stews, and roasted dishes. So, dyan siya ginagamit sa soups, stew, roasted dishes. So, perfect dyan is gamitin mo ang thyme. So, in addition to rosemary and skewers recipe provided above, thyme further complements the meat. So, napakasarap ipares sa karne. But be careful, kung ibabalance mo yung rosemary, yung sage, yung thyme, ginagamit ko sa steak yan, dapat i-balance mong mabuti, minimal amount lang ng gamit. Ganun yung ginagawa ko. Napakasarap niya, guys. So, next one is the turmeric. Ito nga, gamot to sa stomach aches, guys, pag pinakuluan mo siya. So, sabi dito, turmeric is a brightly colored yellow-orange spice, mostly known for its warm, bitter taste in curry dishes. So, andyan yung warm bitter taste niya. The spice can also be added to egg scrambles and rice dishes. So, sa curry, ginagamit din ng turmeric. Laging may turmeric sa curry. Tossed with roasted veggies or mixed into soup, even sa smoothies. Ginagamitan daw yung mga smoothies. Guys, ang ganda kasi ng health properties ng turmeric. Magagamit mo talaga siya. And then sa una, may ibahan ka sa lasa niya. And once na nasanay ka, lalo yung turmeric tea nga, lagi kong hinahanap-hanap yun sa totoo lang. Lagi akong gumagawa. Turmeric tea, napakasarap, guys. So, at the same time, sobrang healthy. So, pwede mo siyang gamitin sa mga meat dishes, sa scrambled egg, rice dishes, sa mga curry. Doon, the best gamitin ang turmeric. And one more thing, guys, huwag kayong mahihiyang mag-experiment sa mga herbs and spices. Kasi baka mali yung maka-invento kayo ng magagandang combination. So, yun lang, guys. Keep learning and experimenting when it comes to culinary. So, thank you and God bless, guys. I hope na enjoy niyo yung topic natin ngayong araw. And if meron kayong mga katanungan, open ang ating school portal and at the same time yung Google Classroom natin, or you can message me direct to my Facebook account. So, thank you guys and
God bless. Mag-iingat kayo palagi and always wear your mask.